Dear Admin, ako po si Mariel. 34 years old po ako. Isang simpleng babae mula sa Batangas at 4 na taon nang nagtatrabaho bilang OFW sa Saudi bilang kasambahay. Hindi ko po akalaing darating ang araw na isusulat ko ang liham na ito. Sa totoo lang, matagal ko na itong tinatago sa dibdib ko. May asawa po ako sa Pilipinas at may 2 anak. Umalis ako ng bansa dahil sa hirap ng buhay. Nabaon kami sa utang matapos magkasakit ang tatay ko at ang asawa ko naman ay paminsan-minsan lang nakakahanap ng trabaho. Kaya ako ang naging sandalan ng pamilya. Ako ang nagpapadala ng pambayad sa tuition, panggamot, pangkain, at minsan pati pang load ng asawa ko, ako lahat. Ang mga amo ko rito ay sina Sir Rashid at Madam Hana. Mayaman sila. Malaki ang bahay, 3 palapag, at halos araw-araw may bisita at meeting si Madam. Sa unang tingin, maswerte ako. Mabait si Madam. Hindi siya sumisigaw. Maayos din ang pasahod. Si Sir naman ay tahimik at seryoso. Hindi siya masyadong nagsasalita. Pero napansin kong nagbago ang lahat nang magsimula si Madam na madalas bumiyahe papuntang Dubai para sa negosyo. Noong una, ilang araw lang siyang nawawala. Pagkatapos, naging 1 linggo, minsan 2 linggo. At tuwing wala si Madam, parang nag-iiba ang atmosphere ng bahay. Mas tahimik, mas malamig. At si Sir, mas madalas na sa bahay. Isang gabi habang naghuhugas ako ng plato, tinawag niya ako. Mariel, yes sir? Come here. Kinabahan ako. Paglapit ko, nakaupo siya sa sala hawak ang isang baso ng tsaa. Sit down. Sir, sit. Just little bit. Dahan-dahan akong umupo sa kabilang sofa. Tahimik siya sandali bago nagsalita. You miss your family. Napayuko ako. Yes sir, every day. Tumango siya, I know. Hard to be away. Sa totoo lang, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na tatanungin niya ako ng ganon. Mula noon, halos gabi-gabi niya akong tinatawag kapag wala si Madam. Sometimes coffee, sometimes tea, sometimes just talk. Mariel, how old your children? Mariel, your husband working? Mariel, you okay here? Sa bawat tanong niya, pakiramdam ko may taong unang beses na tunay na nakikinig sa akin. Isang gabi, tumawag ang asawa ko. Akala ko kakamustahin niya ako. Pero ang unang sinabi niya ay, may maipapadala ka pa ba? Kulang ang budget sa bahay. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Pagkababa ko ng tawag, hindi ko napigilan ang pag-iyak habang nagliligpit sa kusina. Hindi ko na malayang nakatayo na pala si Sir sa likod ko. Why you cry? Napatingin ako sa kanya. Sir, I am tired. He looked at me quietly. Then he handed me a tissue. You strong woman, Mariel. Matagal nang walang nagsabi niyan sa akin. Sa gabing yon, parang may kung anong nabuksan sa loob ko. Hindi ko na siya nakita bilang simpleng amo lamang. Parang may taong nakakaintindi sa bigat na dala ko. Lumipas ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit. Kapag wala si Madam, sabay na kaming umiinom ng tsaa sa gabi. Minsan tinatanong niya ako kung kumain na ako. Minsan pinaghahanda niya ako ng pagkain at sinasabing sabayan ko siya. One night, habang magkatapat kami sa hapag, tumingin siya sa akin ng matagal. When Madam not here, this house not feel empty because you are here. Nanlamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sir, he smiled. Sometimes, you feel like wife of this house. Parang tumigil ang mundo ko. Doon ko unang naramdaman ang takot at kakaibang init sa dibdib. Dahil sa unang pagkakataon, naisip ko, kapag wala si Madam, ako ang babae sa bahay. Ang mga salitang binitawan ni Sir ay paulit-ulit na umikot sa isip ko. Sometimes, you feel like wife of this house. Pagbalik ko sa maliit kong kwarto sa likod ng kusina, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ano ang ibig sabihin noon? Bakit parang may kakaibang init sa paraan ng pagtingin niya sa akin? At bakit sa halip na mainis,
Parang may kung anong hilig na pilit kong itinatago sa sarili ko. Kinabukasan, umalis si Madam papuntang Dubai para sa 10 days na business trip. Pagkasara ng pinto at pag-alis ng sasakyan, parang biglang nanahimik ang buong bahay. Mula sa second floor, narinig ko ang boses ni Sir. Mariel. Yes, sir? Can you prepare breakfast for me? Just for me. Pagbaba ko sa kusina, naghanda ako ng toast, egg at black coffee. Habang inilalapag ko ang pagkain sa mesa, ngumiti siya. Sit and eat with me. Sir, it's okay. I already eat. No? Sit. I do not like eating alone. Dahan-dahan akong naupo. Hindi ko maipaliwanag pero sa simpleng eksenang yon, pakiramdam ko hindi ako kasambahay. Parang asawa na sabay niyang nag-aalmusal. Habang kumakain kami, bigla siyang nagtanong, Your husband, he takes care of your children? Napayuko ako. Sometimes, sir. Sometimes. Minsan po, sir. Ako lang talaga. Matagal siyang tumingin sa akin. You deserve better. Parang may kumurot sa puso ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang yon. Sa Pilipinas, ang asawa ko ay madalas humingi ng pera. Pero bihira akong kamustahin. Pero dito, ang amo ko pa ang nakakapansin ng pagod ko. Pagsapit ng gabi, habang nagliligpit ako sa kusina, muli niya akong tinawag. Mariel, bring tea to my room. Nanlamig ang kamay ko. Hindi pa ako kailanman pinatawag ni Sir sa kwarto niya ng ganitong oras. Pero sumunod pa rin ako. Pagpasok ko, nakaupo siya sa gilid ng kama, nakabukas ang laptop at may mga papeles sa mesa. I put it here, sir. Wait, napatigil ako. Come sit. Sir, it is already late. Just little talk. Maingat akong umupo sa upuan malapit sa kama. Tahimik siya sandali. Then, tinanong niya ako, Are you happy here? Sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot ko. Sir, I am thankful. That is not what I asked. Napalunok ako. No, sir. I am not happy. I am only surviving. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon. Pero parang kusang lumabas sa dibdib ko ang lahat ng bigat. He stood up slowly. Lumapit siya sa akin. You do not need to be strong every time, Mariel. Sa mga salitang yon, bigla akong napaluha. Hindi ko na malayang hinawakan niya ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Sir, pero hindi niya binitawan ang kamay ko. You are alone. I am alone. Nanlambot ang mga tuhod ko. Alam kong mali. Pero sa mga sandaling yon, para akong isang babae na matagal ng uhaw sa pag-aaruga. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. You are beautiful, Mariel. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakaimik. Pakiramdam ko mabilis ang tibok ng puso ko. At bago pa ako makapagsalita, mas lalo siyang lumapit. Halos maramdaman ko na ang paghinga niya. Sir, this is not right. He looked into my eyes. Then he whispered, Only when Madam is here. Parang bumagsak ang lahat ng depensa ko hanggang sa may nangyari sa amin. Sa gabing iyon, hindi ako agad lumabas ng kwarto niya. Matagal kaming nag-usap tungkol sa buhay, sa lungkot, sa mga bagay na pareho naming itinatago. At habang lumalalim ang gabi, mas lalo kong naramdaman na kapag wala si Madam, iba ang tingin niya sa akin. Pagbalik ko sa kwarto ko, nanginginig pa rin ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa excitement. At doon ko unang naisip ang isang bagay na kinatakutan ko. Paano kung hindi lang ako ang nahuhulog? Paano kung pati ako? Unti-unti nang nahuhulog kay Sir. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na naging pareho ang lahat. Kinabukasan, buong araw akong hindi mapakali. Sa bawat tunog ng yabag ni Sir sa hagdan, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Alam kong mali. Pero may parte ng dibdib ko na inaabangan siya. Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong bahay. Nasa Dubai pa rin si Madam. Pagkatapos kong magligpit sa kusina, narinig ko na naman ang boses niya mula sa sala. Mariel. Yes, sir? Come here. Paglapit ko,
Nakaupo siya sa sofa, hawak ang baso ng tsaa. Sit beside me. Hindi na sa tapat. Sa tabi na niya. Dahan-dahan akong umupo. Tahimik lang siya sandali bago tumingin sa akin. You are still thinking about last night. Napayuko ako. A little, sir. He smiled softly. So am I. Bago pa ako makasagot, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mainit ang palad niya. Hindi ko na ito binawi. Sa halip, pakiramdam ko lalo akong nanghina. You do not need to be afraid with me. Sir, this is wrong. Wrong but honest. Doon ako tuluyang natahimik. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko at inilapit ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang yakap niya. Mahigpit, mainit, at puno ng pangungulila. Para akong isang babaeng matagal nang walang yumayakap. Hindi ko na malayang sumandal na ako sa dibdib niya. Sa gabing yon, hindi na ako bumalik agad sa kwarto ko. Mula noon, gabi-gabi niya akong hinihintay matapos ang trabaho. Kapag tahimik na ang bahay at wala si Madam, tatawagin niya ako sa sala o minsan sa kwarto niya. Hindi na lamang ito usapan. Hindi na lamang ito tsaa sa gabi. Unti-unti, naging mas malapit kami sa isa't isa. Hanggang naging normal na lang sa amin ang lahat. May mga gabing sabay kaming kumakain. May mga gabing magkatabi kaming nanonood ng TV. At may mga gabing hindi ko na namamalayang madaling araw na pala bago ako makabalik sa kwarto ko. Sir, I should go. Stay a little more. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na pansamantala lang ito. Na kapag bumalik si Madam, matatapos din ang lahat. Pero habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo akong nasasanay. Kapag wala si Madam, para akong asawa. Ako ang naghahanda ng hapunan niya. Ako ang kausap niya sa gabi. Ako ang kasama niya hanggang sa pagtulog. Isang gabi, habang magkatabi kami sa sofa, bigla niyang sinabi, I do not want you to sleep alone tonight. Nanlamig ang buong katawan ko. Sir, he looked at me quietly. Please stay. Sa totoo lang, alam kong yun na ang puntong hindi ko na dapat tawirin. Pero sa mga sandaling yon, mas malakas ang lungkot at damdaming matagal kong itinago. At doon, nagsimulang maging gabi-gabi ang lihim naming pagsasama. Tuwing wala si Madam, hindi na ako sa maliit kong kwarto natutulog. Kasama ko na si Sir sa master bedroom. Tuwing umaga, ako ang unang bumabangon para ihanda ang breakfast. At sa bawat paggising ko sa tabi niya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng kasalanang ginagawa ko. Pero kasabay noon, mas lalo rin akong nahuhulog. Dahil sa bahay na yon, kapag wala si Madam, ako ang inaasawa ni Sir. At hindi ko alam kung paano pa ito tatapusin. Hindi na lang ito tungkol sa lungkot. Hindi na lang ito tungkol sa pangungulila. May damdamin na. At iyon ang mas kinatakutan ko. Dahil kung noong una ay konsensya lang ang kalaban ko, ngayon pati puso ko ay unti-unti nang nahuhulog. Mula nang maging gabi-gabi ang pagsasama namin, nagbago ang takbo ng bawat araw ko sa bahay. Tuwing umaga, ako ang naghahanda ng breakfast ni Sir. Eggs, toast, black coffee, at minsan fresh juice. Kapag inilalapag ko ang pagkain sa mesa, titingnan niya ako na para bang hindi ako kasambahay. Mariel, sit with me. Sir, what if Madam call on video? Then we answer together. Casual niya yung sinabi, pero para akong kinabahan. Parang sa isip niya, normal na ang lahat. Parang tanggap na niyang kapag wala si Madam, ako ang babae sa bahay. Habang sabay kaming kumakain, bigla niyang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. I missed you last night when you went back to your room. Napatingin ako sa kanya. Sir, I was only away for a few hours. He smiled. Still too long. Sa simpleng mga salitang yon, hindi ko maitanggi na may kakaibang init sa dibdib ko. Dahil matagal ko nang hindi nararamdaman ang ganoong klase ng atensyon. Sa Pilipinas, ang asawa ko ay bihira ng tumawag. Kapag tumatawag man, pera ang unang usapan.
May maipapadala ka ba? May pambayad pa sa school? Kulang ang budget dito. Walang kamusta. Walang kumain ka na ba? Walang miss kita. Pero dito, sa bahay ng amo ko, may lalaking gabi-gabi akong hinahanap at doon ako unti-unting nalulunod. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng pinggan, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang asawa ko. Sumagot ako agad. Hello, Mariel, baka pwede dagdagan mo ang padala next week. May kailangan bayaran. Napapikit ako. Joel, kakapadala ko lang last week? Oo nga pero kulang. Ikaw na bahala. Pagkababa niya ng tawag, hindi ko napigilan ng pag-iyak. Naroon si Sir sa pintuan ng kusina. Again asking money, tumango ako. He walked closer. You work so hard but nobody asks how you feel. Bigla niyang inabot ang isang sobre. Pagtingin ko, may lamang pera. Sir, I cannot take this. For your children. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang sobre. Mas malaki pa yun sa kalahati ng isang buwan kong sahod. Doon ko mas lalong naramdaman ang bigat dahil bawat perang tinatanggap ko mula sa kanya ay mas lalong naglalapit sa amin. Mas lalo akong nagiging bahagi ng buhay niya at mas lalo akong lumalayo sa sarili kong konsensya. Nang gabing iyon, hindi ko na hinintay na tawagin niya ako. Ako na mismo ang pumunta sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto, para siyang nagulat. Mariel. Sir, I cannot sleep. Come in. Pagpasok ko, marahan niyang isinara ang pinto. Tahimik ang kwarto. Naririnig ko ang sariling tibok ng puso ko. He looked at me. What is in your mind? Sir, I am scared. Of what? Of this? Of us. Lumapit siya at hinawakan ang dalawang kamay ko. Do not be afraid. When Madam is away, you are not alone. Parang tumigil ang oras. Sa gabing yon, mas matagal kaming magkasama. Hindi na lang ito lihim na pagsasama. Para na talaga kaming mag-asawa. Nag-usap kami tungkol sa mga anak ko, sa future, at sa mga pangarap na hindi ko na halos maalala dahil puro trabaho at obligasyon ang laman ng isip ko. Bigla niyang sinabi ang isang bagay na tuluyang nagpabago sa lahat. Mariel, if life was different, I would choose you. Parang may humigpit sa dibdib ko. Sir, please do not say that. Why not? It is true. Nanlabo ang mga mata ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may lalaking nagsabing pipiliin niya ako. At mas masakit dahil hindi ko dapat marinig yon mula sa amo kong may asawa. Mula noon, mas lumalim ang damdamin ko. Kapag nasa kusina ako, bigla ko siyang naiisip. Kapag nasa kwarto ko ako, hinahanap ko ang presensya niya. Kapag hindi niya ako natatawag sa gabi, parang may kulang. Doon ko napagtanto ang pinakakinatatakutan ko. Hindi na lang ito pagkakamali. Mahal ko na si Sir. Pero ang mas mabigat na dumating ay ang mensaheng natanggap niya kinabukasan. My wife is coming home tomorrow. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang biglang gumuho ang lahat. Tomorrow? Yes, matagal siyang tumingin sa akin. Things will change at doon ko unang naramdaman ng takot na baka matapos ang lahat. O mas lumala pa. Dahil sa pagbalik ni Madam, hindi ko alam kung ano ang magiging lugar ko sa bahay na ito. Kasambahay lang ba ulit? O lihim na babaeng gabi-gabi niyang hahanapin? Admin, hindi ko maipaliwanag ang kaba ko sa gabing iyon. Halos hindi ako nakatulog matapos sabihin ni Sir na uuwi na si Madam kinabukasan. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ano na ang mangyayari sa amin? Matatapos na ba ang lahat? O mas lalo lang magiging komplikado? Kinabukasan, maaga akong nagising. Mas maaga kaysa dati. Naglinis ako ng buong bahay. Pinalitan ng bedsheets, inayos ang sala. Naghanda ng paboritong pagkain ni Madam. Pero habang abala ang mga kamay ko, magulo naman ang isip ko. Bandang hapon, narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naroon si Sir sa pintuan. Pagkabukas ng main door, bumungad si Madam Hana. Maganda pa rin siya, elegante, mabango.
Bagong dating mula sa business trip, agad niyang niyakap si Sir. I missed you. I missed you too. Pakiramdam ko may humigpit sa dibdib ko habang pinapanood ko sila. Para akong biglang ibinalik sa realidad. Ako ay kasambahay lamang, isang lihim, isang pagkakamali na dapat manatiling nakatago. Pagpasok niya sa bahay, ngumiti siya sa akin. Mariel, thank you for taking care of the house. You are welcome, madam. Habang sinasabi ko yon, parang may tinik sa lalamunan ko. Kung alam lang niya ang lahat ng nangyari habang wala siya. Sa gabing yon, normal ang lahat sa panlabas. Naghain ako ng hapunan. Tahimik silang mag-asawa sa mesa. Paminsan-minsan ay nag-uusap tungkol sa business. Pero sa bawat pagkakataong nagkakatinginan kami ni Sir, may bigat akong nararamdaman. Parang may lihim kaming parehong pilit itinatago. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ako sa kusina para maghugas ng pinggan. Akala ko, tapos na ang gabi. Pero bandang 12:00, nakarinig ako ng marahang katok sa pintuan ng kwarto ko. Pagbukas ko, si Sir, nanlamig ang buong katawan ko. Sir, Madam is here. He looked at me. I know. I just need to see you. Sir, please. This is dangerous. He stepped closer. I miss you already. Hindi ko maipaliwanag kung takot ba ang naramdaman ko o pangungulila. Dahil sa totoo lang, kahit ilang oras pa lamang nakalipas mula nang bumalik si Madam, pakiramdam ko may malaking puwang na agad. Sir, go back to your room. He held my hand. Tomorrow night, storage room. Parang tumigil ang oras. Sir, no. Please, pagkaalis niya, hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya. Kinabukasan, buong araw akong hindi mapakali. Sa bawat tingin ni Madam sa akin, pakiramdam ko alam niya. Habang naglilinis ako ng sala, bigla siyang nagsalita. Mariel, my husband seems happier these days. Napatingin ako sa kanya. Maybe because you're back, Madam. She smiled. Maybe. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang may sinusuri siya. Nang gabing iyon, matapos matulog si Madam, tahimik akong lumabas ng kwarto. Bawat hakbang ko papunta sa storage room ay parang may kasamang kaba. Pagbukas ko ng pinto, naroon na si Sir. Mahina lang ang ilaw. Tahimik ang buong bahay. Lumapit siya sa akin. I cannot stay away from you. Sir, this is wrong, I know. Then why? Because when you are with me, I feel alive. Parang bumagsak ang lahat ng depensa ko. Doon ko lalong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Dahil hindi na ito simpleng pagkakamali. Hindi na ito simpleng pangungulila. Isa na itong lihim na unti-unting sumisira sa lahat. At habang magkaharap kami sa madilim na silid, bigla naming narinig ang tunog ng yabag sa labas. Pareho kaming natigilan. May humawak sa doorknob. Nanlamig ang dugo ko. At narinig ko ang boses ni Madam. Tinawag ang pangalan ni Sir. Parang huminto ang mundo ko. Nasa loob kami ng madilim na storage room. Napakalapit ni Sir Rashid sa akin. At sa labas ng pinto, malinaw naming narinig ang boses ni Madam Hana. Rashid? Nanlamig ang buong katawan ko. Halos manghina ang mga tuhod ko sa takot. Tumingin ako kay Sir Rashid. Kita ko rin ang kaba sa mukha niya. Hindi ko siya sanay makitang ganoon. Ang lalaking laging kalmado, laging kontrolado, ngayon ay halatang kinakabahan. Biglang umikot ang doorknob. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sir, please. Mahina akong bumulong. Mabilis niya akong hinila sa pinakadulong sulok ng storage room, sa likod ng matataas na kahon at lumang kurtina. Stay quiet. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Sa labas, muli naming narinig ang boses ni Madam Hana. Rashid, are you here? Maya-maya, narinig ko ang boses ni Sir Rashid mula sa labas. Yes, Hana, I am here. Napatitig ako sa kanya. Sa labas, doon ko lang napagtanto na bago pa tuluyang bumukas ang pinto, mabilis siyang lumabas
at isinara ito mula sa labas. Iniwan niya ako sa loob. Halos hindi ako makahinga. Naririnig ko ang boses nilang mag-asawa sa labas. "What are you doing here this late?" "Just checking some old documents." At that hour, I could hear the suspicion in Madam Hannah's voice. May kakaibang bigat sa paraan ng pagsasalita niya. Para bang hindi siya kumbinsido. Tahimik lang ako sa loob. Pinipigil ang sariling paghinga. Pakiramdam ko anumang ingay ay maaaring ikasira ko. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang lumayo ang mga yabag nila. Ngunit hindi agad bumalik si Sir Rashid. Halos 10 minuto akong mag-isa sa loob. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa isip ko, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ano na ang ginagawa ko rito? OFW ako. Nandito ako para magtrabaho, hindi para maging lihim na babae ng amo ko. Nang bumukas ang pinto, halos mapaupo ako sa sobrang panghihina. Pumasok si Sir Rashid at agad akong nilapitan. "Are you okay?" Hindi ko na napigilan ng luha ko. "Sir, this is too much. I was scared." Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. "I am sorry. I had to do that." "Sir, what if Madam saw me?" "She did not." "But what if next time?" Tahimik siya. Doon ko unang naramdaman ng galit. Hindi lang takot, galit. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako espesyal. Hindi ako asawa. Hindi ako mahal. Isa lamang akong lihim na kailangang itago. Kapag delikado na, ako ang unang isinasantabi. Umalis ako sa storage room nang hindi siya tinitingnan. Pagpasok ko sa kwarto ko, doon ako tuluyang napaupo sa kama at umiyak. Hindi dahil nahuli kami, kundi dahil sa wakas, nakita ko ang katotohanan. Kapag madilim at tahimik ang bahay, para akong asawa. Pero kapag may panganib, isa lamang akong kasambahay. Kinabukasan, mas naging kakaiba ang pakikitungo ni Madam Hannah sa akin. Habang naghahain ako ng almusal, ramdam kong nakatitig siya. "Mariel." "Yes, madam? Were you awake last night?" Nanlamig ang kamay kong may hawak na tasa. "No, madam. I sleep early." She looked straight into my eyes. "Really?" "Yes, madam." Ngumiti siya. Pero hindi yun normal na ngiti. Parang may alam siya. Parang may kutob na siya. Buong araw akong hindi mapakali. Sa bawat utos niya, pakiramdam ko sinusubukan niya ako. Minsan bigla siyang papasok sa kusina ng walang ingay. Minsan, tatawagin niya ako kahit wala namang ipapagawa. Parang binabantayan niya ang bawat kilos ko. Pagsapit ng gabi, muling nag-text si Sir Rashid sa akin. "Come to my room later." Tinitigan ko ang mensahe ng matagal. Sa unang pagkakataon, hindi ako agad sumunod. Sa loob ko, may takot. Pero may mas mabigat pa roon. May galit, may tanong. Mahal ba talaga niya ako? O ginagamit lang niya ako kapag wala si Madam Hannah? At habang hawak ko ang cellphone ko, hindi ko alam na may mas mabigat pang mangyayari kinabukasan. Dahil kinaumagahan, habang naglilinis ako ng master bedroom, may nakita akong bagay sa kama. Isang gintong hikaw. Hindi iyon sa akin. At hindi rin yon kay Madam Hannah. Doon ko unang naramdaman ang panibagong takot. Matapos ang mga nangyari sa bahay, akala ko yun na ang pinakamabigat na problemang haharapin ko. Hindi ko alam na mas malaki pa pala ang darating. Isang umaga, tinawag ako ni Madam Hannah sa sala. "Mariel, I need to go to Dubai again for business. You have been working hard. I want you to take vacation in the Philippines for 1 month. Nanlaki ang mga mata ko. "Madam, really? Yes, you deserve rest. Go see your children." Napatingin ako kay Sir Rashid. Tahimik lang siya. Pero ramdam ko ang kakaibang titig niya. Parang pareho naming alam na hindi simpleng bakasyon lamang ang ibinibigay sa akin. May parte ng puso ko ang natuwa. Makikita ko ulit ang mga anak ko. Pero may mas malaking kaba sa dibdib ko. Dahil bago ako umalis, nagkita kami ni Sir Rashid ng palihim sa storage room at may nangyari na naman sa amin.
Pagkatapos namin makaraos, he held my hand. "Come back after your vacation." Napaluha ako. "Sir, what are we doing?" He looked straight into my eyes. "I do not know. But I do not want this to end." Hindi ako sumagot. Dahil kahit ako, hindi ko na rin alam. Pagdating ko sa Pilipinas, parang muling nabuhay ang puso ko. Niyakap ako ng mga anak ko. "Ma, miss na miss ka namin." Napahagulgul ako. Ilang taon ko ring tiniis ang lungkot sa abroad para sa mga sandaling iyon. Pero makalipas ang 2 linggo, napansin kong delayed ako. Noong una, inisip kong dahil lang sa pagod at stress. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong kinabahan. Hanggang sa isang umaga, nagpunta ako sa botika at bumili ng pregnancy test. Habang hawak ko ang maliit na kit sa banyo, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko ang 2 guhit. Positive. Parang gumuho ang mundo ko. Napaupo ako sa sahig ng banyo at napaiyak. Buntis ako. At alam kong hindi ito sa asawa ko. Dahil 2 taon na akong hindi umuwi. Si Sir Rashid ang ama ng batang dinadala ko. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa buong buhay ko. Paano ko ito ipapaliwanag? Paano ko haharapin ang asawa ko? Paano ko itatago ang kasalanang ginawa ko sa abroad? Noong gabing yon, umuwi ang asawa kong si Joel galing sa trabaho. Napatingin siya sa akin. "Okay ka lang ba?" Tumangulang ako. Hindi ko kayang magsalita. Pakiramdam ko anumang oras, mabubunyag ang lahat. Kinabukasan, tumawag si Sir Rashid. "Mariel, when are you coming back?" Nanlumo ako. "Sir, I need to tell you something." "What is it?" "Sir, I am pregnant." Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Come back. I will take care of you." Nanlamig ang buong katawan ko. Bumalik? Paano kung mahuli na kami ni Madam? Paano ang mga anak ko? Paano ang buhay ko rito sa Pilipinas? Sa mga sumunod na araw, para akong mababaliw sa kakaisip. Kung babalik ako sa Saudi, masisigurado ko ang kinabukasan ng batang dinadala ko. Pero paano kung mahuli kami ni Madam? Baka hindi lang kulong ang mangyari sa akin. Iiwan ko na naman ang mga anak ko. At mas lalo kong ilulubog ang sarili ko sa kasalanang sinimulan ko. Kung mananatili naman ako sa Pilipinas, paano ko ipapaliwanag ang pagbubuntis ko sa asawa ko? Sasabihin ko bang sa kanya ang bata? O aaminin ko ang lahat? At ngayon, admin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Babalik pa ba ako sa abroad kahit buntis na ako? O mananatili ako rito at itatago ang katotohanan hanggang sa mga anak? Maraming salamat po. Sa kwentong ito ni Mariel, makikita natin kung paano nagsisimula ang isang pagkakamali sa isang sandaling kahinaan. Pero habang tumatagal, lumalaki ito hanggang sa umabot sa puntong mahirap ng takasan. Hindi lang ito simpleng kwento ng pagtataksil. Kwento rin ito ng pangangailangan, lungkot, at mga desisyong ginagawa ng isang OFW na matagal nang malayo sa pamilya. Minsan, sa sobrang bigat ng buhay sa abroad, may mga pagkakataong ang taong nagpapakita ng pag-aaruga at atensyon ng siyang nagiging takbuhan. Pero gaya ng nakita natin sa kwento ni Mariel, bawat desisyon ay may kapalit. Ngayon, ang pinakamabigat na problema ay wala na sa Saudi. Nasa Pilipinas na. Dala niya hindi lamang ang konsensya ng kanyang ginawa, kundi pati ang isang buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Ang tanong na ngayon ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig o pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Dapat ba siyang bumalik kay Sir Rashid para sa kinabukasan ng bata? O dapat ba siyang manatili sa Pilipinas at harapin ang asawa niya kahit may posibilidad na masira ang kanyang pamilya? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariel, ano ang mas pipiliin ninyo? Bumalik sa abroad at tanggapin ang responsibilidad ng tunay na ama? O itago ang katotohanan at palakihin ang bata sa Pilipinas? Maraming salamat sa pananatili.
hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.